kasambahay, isang magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood ng Serbisyong Kasambahay. Araw po ngayon ng Wednesday, April 3. Kuya, magandang gabi po sa inyo wherever you are. At Miss Jackie Aquino, isang magandang gabi po sa inyo. Thank you very much, Ms. Annie Rantoy. Isang magandang gabi rin po sa inyo at sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa Serbisyong Kasambahay. Okay, thank you very much. Ayan, okay. Mga kasambahay, ang aming pagbati muli sa mga nanonood. Sige, tutok lamang po kayo. Alam niyo po, matagumpay po nating naidaos ang ating People's Day earlier today na dinaluhan ng halos 1,000 nating mga kasambahay. Isinagawa po ito sa Sitio Extension Basketball Court, Barangay 790, Zone 86, District 5. Yan sa lugar ng Pasig. Pasig Line Corner, Diamante Street, Santa Ana, Manila. Yan. Yung Pasig Line is in Santa Ana. Narito po ang bilang na ating mga napaglingkuran. Medical Adult Consultation, 193. Ang Pediatric Consultation is 94. Ang Optical Consultation with free reading glasses is 103. Ang Dental Extraction is 39. Random Blood Sugar Test, 90. Ang Legal Consultation is 7. Ang Chiropractic, 57. Mayroon din pong CBC, mga kasambahay. 2 ang nag-benefit nito. Ang urinalysis is 2. Ang recipients po ng free medicines ay umabot ng 376 for a total of 936! Kulang 1,000, Miss Jackie. Maraming salamat po sa lahat ng mga partner doctors natin. Yung mga doctors na nakatuwang kanina. Of course, si Dr. Happy Nap Borge, Napoleon Borge, Dr. Domingo Nomos, Dr. Ruben Claraval, Dr. Alma Rivera, Dr. Oscar Macasling, Dr. Rose Erpelo, Dr. Vernie Mangaser, Dr. Zenaida Kubakub, Dr. Marian Meneses, Dr. Christian Delmar, Dr. Orlando Villa, Dr. Joey Salas, and Dr. Mary Ann De La Cruz. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, yan po ang mga doktor na kasali, kasama, kaagapay, every time na may mga medical mission. Ay, Dr. Bernie at sa lahat ng mga doktor, Dr. Bernie Mangaser. Ang ating naman pong next People's Day, mga kasambahay, ay April 10 na isasagawa sa Santa Lucia Covered Court, A. Bonifacio Corner, Santa Lucia Avenue. This is in Novaliches, Quezon City. Ready na ang ating mga kasambahay. Daan po sa gagawing medical mission. Yes, thank you, Ms. Annie. Maliban po sa mga isinagawang mga medical missions dito sa Kalakhang, Maynila, regular din po ang pag-aabot natin ng serbisyong medikal sa ating mga kasangbahay sa mga karatig probinsya. Pakinggan niyo pong mabuti ang mga lugar at schedules na aming babanggitin dahil baka lugar niyo ang aming puntahan. Sa April 11 po sa Thursday, Barangay Bawi Covered Court sa Padre Garcia, Batangas. April 12 naman po, Friday, sa Real de Cacarong Elementary School sa Pandi, Bulacan. Sa April 15 naman po, sa Lunes, Barangay Tambo Covered Court sa Buhi, Camarines Sur. April 16 naman po sa Martes sa Tabaco Elementary High School sa Tabaco, Bicol. Sa April 23 naman po, ito rin po ay Martes sa Masantol, Apalit, Pampanga, mga kabalen. Sa April 25 naman po sa Huwebes, Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. And April 26 sa Biyernes, sa Gaya-Gaya Elementary School, Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. At April 27 naman po sa Sabado sa Kalumpang Elementary School, Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. And April 30, ito po ay Martes sa Barangay Pritil Covered Court sa Giginto, Bulacan. Thank you very much, Miss Jackie Aquino. Ayan, 612 sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350 at sa mga nanonood ng UNTV. Mayroon po tayong kasambahay na nais magpasalamat kung bakit. Alamin po natin dito po sa Kasambahay Update. Okay, kapiling natin si Nanay Joanne. Isang magandang gabi. Live na live kayo sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. My name is Annie. Ano pong may paglilingkod?
Maraming salamat po. Bali, magandang gabi po, Miss Annie, Miss Jackie. Bali, andito po ako para po magpasalamat po. Una po sa serbisyong kasambahay po ni Kuya, sa Action Center po, Law Center. Bali po, nabawi ko na po yung nakuha na po namin yung sasakyan po na sa na pinarentahan ko po dati. Is that rent tangay? Opo, bali po na ilapit din po namin to dati sa inyo. Maraming salamat po talaga at natulungan niyo po kami sa agarang action po. Sabihin, parang celebration to yun. Yes. Ano ba yung nirentahan yung sasakyan nyo tapos binenta sa iba? Ganun ba yun? Bali po, hindi na po isinauli po sa amin yung sasakyan. Madaming ganun, no? Madaming kasong ganun. Yes, salamat sa Diyos kasi alam mo, Miss Jackie, hindi na kailangan elaborate kung ano yung mga pinagdaanan, kung ano yung ginawa ng UNTV Action Center. May mga struggle. Ha? Hindi biro, di ba po? May mga surveillance kang gagawin. Pero finally, celebration! Ingat! Salamat. Ingat na sa susunod! Anong dapat mong ibigay na paalala dun sa ating mga kasambahay para hindi maging biktima? Ikaw kasi masyado kang mapagtiwala. Yun nga po Bali po yun nga po, kahit po matagal nyo nang kakilala, mahirap po talagang magtiwala. Tsaka po, dapat po laging pinag-iingatan din yung mga pinaghihirapan. Bali po ngayon talagang ginagapang din po kasi namin yun talaga. Kaya yun po, malaking lesson po talaga to sa amin. So, kakilala nyo po? Bali po matagal na rin po namin kakilala po. Ilang taon na po? Nasa 2 taon na rin po. So, yung struggle na, hindi, ibig sabihin, mga ilan tumagal to ng 1 taon bago mo tuluyang mabawi yung sasakyan. Opo, last year pa po namin to, gusto na po namin kunin kaso hindi ho talaga namin mabawi. Kaya laking pasasalamat din ho talaga namin. Hindi lang mabawi at hindi lang makita. Po, So yung pagdadaanan mo, paano ka? Magkakanda ka ng surveillance? It's not that easy. Yes. Okay. And hindi na namin kailangan i-elaborate. Kaya yan si Dayan Kainya, na-blow out namin yan ng Dangerous Coffee. Thank you, Dayan. Siya yung inassign ng Action Center ni Kuya para at least samahan sila. But at this point, gusto kong magpasalamat sa HPG. HPG po. HPG, particularmente kay General Fajardo. Opo. Thank you very much, sir. Maraming salamat po. Napakabilis ng pagtugon nyo. Noong time na nasilayan yung sasakyan, pagtawag namin sa kanya, sa tanggapan niya, ay napaka-receptive at napakabilis ng pagtugon sa lahat ng bumubuo ng Highway Patrol Group. Before pala ang tawag doon, CHPG, but now it's HPG. Highway Patrol Group. Sa lahat ng bumubuo ng HPG, thank you very much. Again, General Fajardo, sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, makakasama po namin dito sa UNTV Serbisyong Kasambahay. Thank you. Yes, ako din, General Fajardo. Congratulations. Job well done. Maraming salamat. At ganun din, gusto ko magpasalamat sa Law Center ni Kuya. Opo. Maraming salamat po sa Law Center. Doon po sa mga... Kahit this oras ng gabi, binubulabog natin. Thank you very much po sa lahat ng mga abogado na bumubuo ng Law Center ni Kuya. Thank you very much. Sa kanilang BP, si Attorney Ruth Soriano. Thank you so much. Again, maraming salamat. Sa lahat na, Attorney Ahesta, Attorney Tulfo, basta sa lahat na yan. Thank you so much po. Okay, once again, Nanay, ingat na lang ha. Sana sa pagbalik nyo dito, hindi kayo ulit magkakaroon ng problema, ha? Tungkol dyan, salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Dati-dati, pag pumunta dito, pero ngayon, nakasmile na siya. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Maraming salamat. At may mga added instruction, daan po kayo kay Dayan. Yan. Salamat po at magandang gabi. Samantala, Miss Jackie, ayon po sa inilabas naman na ulat ng World Health Organization or Federation of Hemophilia. Ulitin ko lamang po.
Ulat ng World Federation of Hemophilia sa kanilang annual global survey noong 2017, tinatayang nasa 315,000 people sa loob ng 116 countries ang mayroon bleeding disorders. At yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng serbisyong kasangbahay. Okay mga kasambahay, balik muli tayo. Alinsunod po sa 2008 Proclamation Number 1478 tuwing buwan po ng Abril. Ipinagdiriwang ang National Hemophilia Awareness Month at sa darating na April 17, ang National Hemophilia Day. Upang pag-usapan ito, ipapaliwanag yan po ngayong gabi ng ating mga panauhin mula po sa Hemophilia Philippines Foundation Incorporated o HAPLOS Community. Unahin natin si Dr. Flerida Hernandez, ang head po ng Medical Affairs ng HAPLOS Community. Magandang gabi po sa inyo po, Doktora. Magandang gabi po. Good evening po, Lapit lang po. Doktora. Lapit lang sa Yes. microphone. Tabi niyo si Miss Jackie Aquino. Hello po. Yan. Miss Jackie, introduce ko rin si Ma'am Maria Lourdes de Formalejo, ang Pangulo po ng HAPLOS Community. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Good evening. Is this your first time here? Sa lugar na to, Dito po sa serbisyo, Serbisyong Kasambahay. first time. Okay. Pero sa UNTV. nagkaroon na kami dati ng interview kay Miss Charito Planas. Okay. Some years The former Vice Mayor. Yan. Yung may programa dito rin po sa Radyo La Verdad 1350. Yes. Ayan. Okay. Maraming salamat. Miss Jackie, unahin na natin. Napakaganda na ating pag-uusapan. Go ahead. Yes. Sige, bago yun, no? Siguro pwedeng sabihin nyo kung ano po yung ibig sabihin ng haplos. Ang HAPLOS po ay acronym para sa Hemophilia Association of the Philippines for Love and Service. Naitatag po yan noong 1993, dumaan sa mga proseso ng SEC registration. At ito lang nakaraang taon, ginawa po namin siyang Hemophilia Philippines as a foundation at dinuktong pa rin namin ng HAPLOS bilang komunidad ng mga taong may karamdaman na hemophilia. Okay. Siguro, Miss Yan. Jackie, mayin natin. Ano ba ang hemophilia mo? Yes. What is hemophilia, Doktora? Ang hemophilia po ay isang sakit sa pagdurugo kung saan may kakulangan sa clotting factor. Ang pinaka-common na kulang ay clotting factor 8. Importante po yung clotting factor na yan para maka-form ng blood clot. So kung may kakulangan ka sa factor 8 or yung isang less common, yung factor 9, kapag nasugat ang isang tao, karaniwan lalaki, tuloy-tuloy ang pagdurugo. Teka muna. Mabuti na lang kasi ang mga lalaki hindi naman nanganganak. Kasi di ba masyadong madaming dugo. Pero, teka, very quickly. You made mention about pag may kulang ka ng factor, what is that 8, factor? yeah, what is factor, What is factor 8? Factor 9? Maraming clotting factors sa katawan, pero ang common na kulang ay clotting factor 8. Clotting factor 8. Number 8 8. Okay. or factor 9. Okay. Yan Ano yung pong- tinatawag na hemophilia A or hemophilia B. Okay. But ano pong ibig sabihin ng factor 8 and factor 9 sa clotting? Oo. Maraming clotting factors at lahat ng yon ay kailangan para maka-form ng blood clot. So kung may kulang kang isa, parang domino yan. Kung kulang ka ng isa, in the end, hindi ka makaka-form ng blood clot. At importante mag-form ng blood clot kapag may sugat ang isang tao para mag-stop ang bleeding. Teka So muna. para siyang Volcasil. Kapag may sugat, ipa-plug yung sugat para mag-stop ang bleeding. Miss Jackie, doon sa mga kababayan natin na nakikinig, pag narinig natin yung blood clot, parang masama yun, di ba? Pero ito, ang binabanggit, kapag nagkulang ka niyan, there is a problem. Ito yung binabanggit nyo. Factor 8 and factor B. If you lack that, magkakaroon ka ng Ng bleeding. Bleeding? Ang prolonged bleeding na normally dapat makokontrol mo yung bleeding if you have it all the all clotting complete. factors. Okay, that's the Makaka-form ka definition. ng blood clot. Okay, definition. Ano ang hemophilia? Yes, Miss Pero Jackie. iniisip ko, ano ba yung factors na yon? Protein po yan sa dugo. Ah, so protein yan okay. sa dugo na kailangan para magpo-form ng blood clot. Ayun. Kasi ang blood clot importante para mag-stop ang bleeding, pero masama rin katulad ng sabi nyo kasi kapag bumara yan sa ugat, pwede makakos ng yan yung stroke, pwede makakos ng stroke or walang flow sa part ng katawan. Pero kung kulang ka naman sa clotting factor, ang risk naman is prolonged
and excessive bleeding. Okay, so Yes. naintindihan ko na, Miss Jackie. Yes. Ang hemophilia ay pagkulang ka ng factor 8 and factor 9, yan ang ibig sabihin ng hemophilia. Continuous yung bleeding? Opo. Okay. So hindi magkakaroon ng magkakaroon ng clotting, and kung wala nun, kung kulang, tuloy-tuloy yung dugo sa paglabas. So kanina sinabi niyo po yung mga bleeding disorders. Ito ba ay pwedeng bleeding kung saan man sa katawan, or is it dun focus lang sa isang part? Very good Ang question. karaniwang site ng bleeding sa hemophilia ay joints and muscles. So, hindi siya yung overt bleeding. Internal bleeding, karaniwan ang bleeding sa hemophilia. Internal. So, inside the Okay. joint space or sa muscle po. Although, pwede silang mag-bleed anywhere in the body. Kung, for example, nag-tooth extraction, pwede silang prolonged bleeding from the tooth extraction site. Kung inoperahan, pwedeng prolonged bleeding then from the surgical site. So, But most of the time, bleeding sa mga joints? Opo, bleeding sa joints at saka yung Muscles? mga malalaking pasa. Oh. Pero sa loob yung bleeding. Karaniwan, joint internal bleeding. Internal. Muscles and joints. Kasi di ba may mga, kunyari nagkaka-aksidente, tapos wala naman sa itsura, pero namatay dahil sa internal bleeding, may mga ganyan. And natatandaan ko, may operasyon ako at kailangan yung clotting count, parang ganyan, yung bleeding or something. Meron akong test, ganyan. So, Okay. may relasyon ba yun? Sa mga taong pinaplano na magkaroon ng surgical procedure, ang ginagawa ng mga doktor, tinitest for clotting or bleeding. So, they May request count, for certain oo. tests para alam kung normal. Pero yung sinasabi mong aksidente, kahit normal person, kung serious naman ang accident, pwede naman din mag-bleed anywhere. So, parang normal yon. Oo. Okay. Ang binabanggit natin dito, Miss Jackie, na prolong yung bleeding, parang talagang magsususpect ka na hemophilia na yan. Hindi naman lahat ng pagkakataon. Ano po? Kung lalaki po, yung Yes. pasyente, madalas magkapasa na hindi mo ma-explain bakit may pasa, or ang mga bata napipilay when they start walking, parang ayaw maglakad, namamaga yung tuhod, or kung chip off sila, pwedeng magka-bleeding sa lips or sa gums. Yan tuloy-tuloy. So, yun, yung mga signs na baka may bleeding disorder at baka hemophilia, especially kung boy. Okay. Miss Jackie. Yes. Dito naman po sa Pilipinas, gaano ka prevalent yung sakit na ito? Ang prevalence, ang sinasabi ng literature, supposed to be pare-pareho yan worldwide, regardless of ethnicity or race. Pero sa Pilipinas, hindi natin ma-identify yung sinasabi nilang 1 is to 10,000 population. So far, sa registry ng Haplos community, meron lang kaming less than 1,500. Oh. It's not because we don't know kung yan lang ba talaga, or because it's not so common, it's rare na hindi siya nadadiagnose. Oo nga. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa hemophilia. So kakulangan ng information or awareness, pwedeng undiagnosed sila and unreported sila. Well, ma'am, binanggit nyo yung 1,500 ang mayroon dito sa Pilipinas. Sige, tanong ko na rin, gaano ba kadelikado ang hemophilia? Kasi sabi nyo po, mahirap ma-diagnose ito, especially kung hindi mo talaga na-diagnose pa. Na mayroon ang isang tao na mayroon hemophilia. Ang hemophilia po ay may mga severity din. May severe, may moderate, may mild. Yung severe, practically halos walang factor 8 or factor 9 sa katawan. So they can bleed anytime, even without trauma. Parang activities of daily living, pwede silang magkaroon ng bleeding into the joints or muscles. Yung mga moderate, pwedeng may bleeding with mild trauma. Pero yung mga mild, na-diagnose lang yan kapag naoperahan, nabunutan ng ipin, na prolonged bleeding. So that's the time they suspect na baka may hemophilia. So yung mga mild hemophilia, pwedeng delayed ang diagnosis. So, ibig sabihin, hindi mo pala, kapag magtatanong ka, ano ba ang symptoms? Oo nga. Ha? Wala ka pang pwedeng makita dyan?
doktora? Meron po. Yung sa mga bata na nagsisimulang mag-crawl, meron silang mga pasapasa sa legs. Doktora, come closer to the mic, please. Or Pasa-pasa. Opo. Sa tuhod. pasapasa sa legs or namamaga yung tuhod, ayaw nilang galawin yung tuhod nila, ayaw nilang mag-crawl, ayaw nilang Kasi lumakad. masakit. Kasi masakit. Okay. Ah. Paano mo masasabi na mayroon kang internal bleeding na? Pag internal bleeding, lalo na kung sa tiyan, masakit plus namumutla yung bata kasi blood loss Pero inside the That's body. the time siguro na madadiagnose mo na siya. Yung mga signs. na Opo, po pero pwede. kung internal bleeding sa tiyan, baka medyo late na yun Mahirapan. because may mga early signs naman po. Like yung easy bruising, tsaka mga joint swelling po and joint pain. Yes. Yung mga namamaga. Yes. So, kunyari, doktora, sinabi niyo po, kunyari, may pasa, no? Masakit, ganyan. And then, hindi naman po lumalabas yung dugo because it's internal. Saan pumupunta yung dugo? Bakit? Sa loob lang po ng joints or sa muscles makikita mo initially parang purplish, then eventually blue, green, yellow. Makikita nyo yung pasap. Normally nagpapasa naman tayo, especially with trauma. Pero sa kanila, parang hindi commensurate yung degree ng bruising nila doon sa severity ng trauma. Paano yun? Hindi na continuous yung bleeding niyan eh. Paano yun? Paano nalalabas siya? Sa loob lang po siya, pero pwede pong lumaki. Lumaki yung braso, lumaki yung kamay, or lumaki po yung thigh muscles. Pwede. Okay. So, yun pala mga kasangbahay. Okay, itutuloy natin ito, Miss Jackie, but at this point, tatanungin naman natin, ang presidente, si Ma'am Maria Lourdes, ano po yung current status po? Yan, ang ganda ng tanong na ito, Miss Jackie. Yes. Yung nagparating ng tanong na ito. Yes. Sige po. Yung status po natin dito sa Pilipinas, kung meron bang mga grupo ng kasama kunyari sa gobyerno na tumutulong po sa inyo. Yun po ang advokasya nga ng haplos. Maghanap ng tulong o suporta lalong-lalo na sa gobyerno. Ayan. Meron tayong partners aside from the government, like yung mga private institutions as well, or yung ibang health organizations na pwedeng lumakas ang boses namin para mas marinig kami ng gobyerno. So kasi ang unang-unang requirement nga ng isang taong may hemophilia ay yung medical treatment. Yun What naman about the talaga. medical treatment, ma'am? Mahirap? Napakahirap kasi unang-una, napakamahal niya. Pangalawa, yung availability niya ay talagang napaka-limitado. Scarce. Limitadong-limitado katulad ng Factor 9 na sinasabi niyo, wala nga yan sa Pilipinas. We heavily rely on donation. Okay. Pero yung sinasabi yung may kamahalan, gaano kamahal ang mahal? I mean, anong pinag-uusapan natin? Depende yan sa site ng bleeding na tinatawag. Kunyari, At example. Depende yung site ng bleeding, which part of your body So, ang kunyari, nag-bleed. Let's say, for Kaya sa example, tuhod, is it, pwede rin bang sa brain? Yes. Really? Yeah, yung anak ko nakadalawa na siya sa brain. Yes. So yun yung mga yung komplikasyon niya, no? Kahit saan yung sinabi ni doktora kanina, lalo na kung severe, kahit walang dahilan, bigla na lang nagkakaroon ng yung spontaneous bleeding na tinatawag, no? Sa tiyan lalo na. Tinanong nyo kanina kung saan na po yung sa tiyan, halimbawa, yung bata nararamdaman nila. May pain. Na sila. May parang aura na nararamdaman sila. Nasasabihin na nila, mami, nararamdaman ako. Tapos, kung kala mo kabag lang, mamaya, susuka na ng may dugo. Okay. O kaya iihi o dudumi ng may dugo. What So about doon po ganun? lumalabas. Yun. Yung sa Okay. pag sa tiyan, yun. Pag sa utak, yung minsan nga sa anak ko, ay gumising na lang siya, masakit ang ulo niya. Nagpainom pa ako ng paracetamol, pero hindi nawawala. So pag ganon, i-assume namin, automatic, pag may pain, may bleeding. Yun yung rule of thumb namin as mga magulang. No? And then papatignan na namin kaagad sa doktor. Okay. And then gagawa ng mga test kung kinakailangan para malaman na kung talagang magbibigay na kami ng tinatawag na gamot. Okay. Ms. Jackie, before we go to the treatment, would like to ask Ma'am Lourdes. You made mention na you asked and you seek assistance from the government. Yes, okay. Kailangan nyo ng support. Even from the NGO siguro, kailangan nyo. Mabigat na gamutan ito. Meaning to say, mahal na gamutan. Anong ginagawa nyo mga measures?
constant yung communication natin sa Department of Health para sana makatulong sa pag-purchase halimbawa ng gamot para makapasok sa Pilipinas. So, pero Wait, makapasok sa Pilipinas? Ano sinasabi niyo po? Gamot is not available in the country? limitado. Okay. Oo, meron ngang wala, no? Meron ding wala. Pero meron para at the same time, hindi lang 'yun ang inaasikaso ng haplos. Isang advokasya din namin ay halimbawa, meron na tayong Rare Disease Act ng 2016, yung RA 10747. Ang gusto sana namin, nasa process, ano na siya, no? Law na siya, pero wala pang IRR. So, ang hinahabol ng haplos ay masama ang hemophilia sa listahan ng rare disease. So meaning, at this point, it is not included? Hindi pa. Oh, I see. So, yun yung isa sa mga gusto naming suporta at Kailangan nila masama. mag-lobby, Miss Jackie. Actually, Yes. kanina tinanong ko, ano ba yung haplos? Is that a party list? Sabi na, pwede, di ba? Kasi parang, di ba, haplos, party list. Parang, Pero yung binabanggit niyo po, na wala pang IRR, so gusto ninyo, under the law, itong bagong Republic Act, what is that? 10? 10747. Okay. Gusto niyo masama ito. Ayan. So, ibig sabihin, nanliligaw kayo sa madaling salita. Pag ito nasama na doon, kahit papano, malaking kaluwagan ito sa grupo ninyo po. Kasi magiging parang automatic, it follows na ang mga magagawang programa ng para sa rare disease ay madali nang masuportahan ng ahensya under the Department of Health. Okay. Oo, Pero magiging this is automatic. parang pangatlong taon na to, di ba? Kung sinabi niyo po kanina na 2016. Medyo kasi mahirap kasi rare po ito, no? Okay. Yes, Miss Yes. Jackie. Hindi, gusto ko lang malaman, paano niyo nalaman na yung anak niyo ay may hemophilia? So ganun sa nabanggit ni Doktora kanina mga pasa. So nung maliit siya, maraming pasa. Nang ilang taon siya noon? Severe siya pero na-diagnose ko siya 3 years old na, which is bihira. Kadalasan pag severe, bata pa lang. Probably siguro kasi hindi masyadong exposed, hindi masyadong medyo nasa bahay lang. So maraming pasa, tapos iika-ika. Madalas iika-ika. Napadala ko pa yan sa pediatric arthritis, kung saan-saan. Hanggang sa finally na-diagnose na may hemophilia siya. Okay. Hemophilia B siya. Okay. Pero madaming pasa. Yun yung madaming pasa. Okay. Miss Jackie, may pumasok na tanong dito. I think this is a very good question. Paano po tumutulong ang grupo nyo sa mayroong bleeding disorders? Paki-explain specifically for our viewers and listeners who have the same case. Para in case na gusto nyo pong tulungan. Go ahead po, So, ma'am. unang-una, ang haplos ay isang komunidad. No, isang komunidad ng mga pamilya, magulang, mga pasyente, mga medical tao na may interest para sa kabutihan ng mga taong may hemophilia. So, ang haplos talaga ay nagagawa ng mga programa para mahanap sila. Hanapin natin sila kung sa buong Pilipinas, hanapin natin sila, matulungan, maalagaan, maging capable sila, turuan sila sa kanilang karamdaman para may kakayahan silang tulungan ng sarili nila at tumulong sa ibang tao. Kumbaga yun ang misyon ng haplos. Okay. Yes, a good mission. But how are you going to do this? You want to gather all these people na mayroon kang ganito. Pero how are you going to do this? Magtatatag ba kayo ng isang registry or database? O paano nyo gagawin? Yes, may registry na po tayo at ang mahawak po na ang medical group po ng Okay. haplos. Tell us about, Doctor, about the registry. So meron pong registry ang Haplos Community. Nakikipag-ugnayan po kami sa mga professional societies katulad ng mga hematologists sa Pilipinas, Adult and Pediatrics, pati na rin sa Philippine Pediatric Society at mga chapters ng PPS. At nagbibigay po kami ng mga lectures sa iba-ibang mga hospitals. That's a registry. Ang pangalawa po ay nagagawa rin po kami ng outreach. So, sa pakikipag-ugnayan namin sa mga hematologists, and if they have a group of people whom they suspect na may hemophilia, so pumupunta po kami doon para mag-screen kung may hemophilia sila o wala. Pangatlo, meron din pong donations. Ang Haplos community ay tumatanggap ng donation mula sa World Federation of Hemophilia. So we receive a good amount of clotting factor concentrates at dinidistribute po namin yan sa buong Pilipinas, sa mga treatment centers at sa mga
chapters po namin sa Philippines. Mhm. Ito pong hemophilia, meron bang targeted gender or mga age? Ang hemophilia karaniwan ay sakit ng lalaki dahil ito ay X-link. So yung hemophilia gene ay nasa X chromosome. Ang lalaki, isa lang ang X chromosome. So sila yung nagmamanifest ng disease. Ang babae, carrier, kasi dalawa yung X chromosomes natin, yung isa normal. So meron pa siyang isang normal X to produce a good amount of factor 8 or factor 9. So karaniwan sinasabi natin na ang hemophilia ay karaniwang sakit ng mga lalaki. Okay. And ang Uy. edad po? At ang edad, kung severe, pwedeng ito po'y pagkasilang pa lang, meron na. Ang pinag-uusapan lang anong edad siya na-diagnose. Kung severe, mas maaga. Kung mild, pwedeng late. Kung nagkaroon lang ng surgery or trauma, saka lang sila na-diagnose na may hemophilia. Okay. Miss Jackie, Yes. very quickly bago natin puntahan itong theme, because you know this April, Hemophilia Awareness Month. Very quickly, ma'am, hindi natin na-discuss yung treatment nito. Yes po. Very quickly po. Ang How do you treatment- treat people with Yes. hemophilia? Yun na naman ang tanong ko. Ayan. Sorry. Dahil kulang sila sa factor 8 or factor 9, meron na po ngayong factor concentrate in a vial. So, virally inactivated po yan, in powder form, pero tinutusok sa ugat. Hindi po iniinom. So, intravenous injection, yung factor concentrates. Pero in the absence of the powder in the vial, pwede din naman pong blood components katulad ng cryoprecipitate or fresh frozen plasma. Pero syempre, hindi safe kasi magsalin palagi ng cryoprecipitate or fresh frozen plasma. We would prefer factor concentrates sana. Or next time we will discuss that with them. We will invite them again, Miss Jackie. Yes. So, doon sa mga kababayan natin na mayroong ganitong klaseng mga problems in the family, siguro they're very interested dito sa topic na ito. And at this point, gusto ko i-acknowledge, mayroon ditong mga guests tayo. Next time ulit po. Thank you very much. Ngayon, ano po yung tema ng 2019 National Hemophilia Awareness Month? Sinong gustong tumagot niyan? Kayong Yeah. dalawa pa, ma'am. Ang tema natin sa taong to, actually, yung tema ay nanggagaling po sa World Federation of Hemophilia, kung saan membro po ang APLOS. Okay. So, ang tema natin is reaching out as the first step to care. So, yun, reaching out. Actually, from the very beginning, yun na ang mission ng HAPLOS. Hanapin sila to reach out doon sa mga taong may hemophilia at other inherited bleeding disorder. No? So, yun po ang pinakatema. Okay. To reach out. To reach out. To create awareness, para makuha lahat sila. Kung ilan man yan, hindi, yung recorded sa inyo is 1,500, baka madagdagan pa yan at matulungan nyo pa po. Yes po. Ayan. At kung meron gusto pong sumali sa mga activities, meron po pa kayong activities upcoming? Yes, Doktora, please. May mga activities po kami katulad sa pag-celebrate po ng World Hemophilia Day and Philippine Hemophilia Day sa April 15 nasa Monday. Quezon City Memorial Circle po kami. April 18, okay. April 15, Monday. Yes. Opo, Monday. Mag-gather po kami doon, i-light up red po yung monument. Okay. At pwede po silang pumunta doon. Sa April 6, this Saturday, pupunta po kami sa Batangas Medical Center para po mag-screen ng mga suspects na may suspects Ano for yun? Blood hemophilia. test? Blood test. Blood test. Okay. So, okay, Monday, April 15 sa Quezon Memorial Circle. Anong oras po? 6 o'clock p.m. 6 p.m. Kasi may lightning nung yung Light- tawag nilang ng pylon, yung pinaka-monument. And then pula yung ilaw. Opo. Yeah. Okay. Kulay ng dugo. Yes. Ma'am, okay lang po matanong namin yung contact numbers ninyo na pwedeng tawagan. Doktora, please. Pwede po silang tumawag sa 09178-HAPLOS. 09178 Haplos. Haplos, walang dash. Hindi. Diretso. Yung number ng Number po yun, HAPLOS. HAPLOS. Ayan. Or they can contact us through our Facebook page. Okay, what is the Facebook page? HAPLOS Foundation or Hemophilia Philippines Foundation. Okay. Mga kasambahay, ang ating nakaugnay ngayong gabi
Kasama, pwede bang i-acknowledge natin, ma'am, sila? Yes, sabihin niyo po yung mga pangalan ng mga kasama niyo. Nandito rin si Mr. John Sarmenta. Siya po ay isang pasyente. Siya po ay may hemophilia A. Okay. May kakulangan siya ng factor 8 na tinatawag. At saka ang kanya pong ama na si Mr. Ray Sarmenta. Isang father naman. How are you, sir? Magandang gabi po. Okay. Maraming salamat sa inyo. So, uulitin po, sama na kayo. Okay. Doktora Florida Hernandez, ang Head of Medical Affairs ng Haplos Community. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. Thank you very much po, ma'am. Maraming salamat po. Okay, and Ma'am Maria Lourdes D. Formalejo, ang President ng Haplos Community. Again, thank you so much po. Maraming salamat din sa opportunity na binigay nyo sa amin. Ito po ay isang advocacy na namin at nalaki ang tulong nyo sa pagtutulong na makalat po ang kaalaman tungkol sa hemophilia. Salamat muli. Miss Yes, Jackie. salamat po sa Diyos sa inyo. Maraming salamat. Okay, mga kasambahay, yun, mayroon tayo natutunan about hemophilia. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa rin po ang serbisyong kasambahay. Bakasyon na po, mga kasambahay. Bakasyon na ng mga estudyante today and after 2 months lang ay pasok ka na. Pero bago yan ay ang ating Brigada Eskwela and at the same time, medical mission. Pakinggan po natin mabuti ang mga eskwelahan na aming babanggitin. Ms. Jackie, on May 8, that's Wednesday, sa Las Piñas East National High School, Equitable Village, Annex, Tulips Street, Equitable Village, Talon, LV, Las Piñas City. And on May 15, Wednesday po, may Bunga Elementary School, Dr. Sixto Antonio Avenue, may Bunga, Pasig City. Sa May 22 naman po, Miss Annie, Wednesday, San Lorenzo Ruiz Senior High School sa Kaalansabay Street, Karangalan Village, Manggahan, Pasig City. Sa May 27 naman po sa Lunes, sa Santa Lucia High School, Number 30, Tramo Street, Barangay Santa Lucia, Pasig City. Sa Wednesday naman po, May 29, Las Piñas National High School, Almanza, Lazo Street, sa Barangay Almanza 1, Las Piñas City. And syempre, gusto natin banggitin, Serbisyong Kasangbahay would like to thank our sponsors, Pop Cake by Anna, MC Cakes and Sweets, Hikodon Ramen House, Jandy's Furniture Shop, Arsenio Balloons and Party Decors, Philstar Pyrotechnics, Fireworks, Carrot Cake Manila, The Contemporary Florals, The Apothecary Chef, Supreme Panaderia by Cindy's Bakery and Restaurant, and the original Leonora Pansit Palabok. Oh, Okay. nagutom ka ba? Ako, sarap po, nakikita ko, parang sarap kainin. Okay. Alam mo, yung practice mo ng kalinsabay, lumitaw talaga. Iyan na nga, hindi ko naman alam lalabas yung salitang yun. Nakakatuwa kasi nagpa-practice siya ng kalinsabay. Yan, kanina sa makeup room. Yes. Eh, ang laki na ng improvement ng Tagalog mo. Kailangan niya ng Filipino ko. Kaya nagpa-practice ako, nagbabasa ako ng script sa bahay. Okay, wala na tayong gaanong oras. Maraming salamat, Miss Jackie. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng staff ng Serbisyong Kasangbahay with Miss Lynn Apinado, ang ating EP. Si Direk Rene, syempre. Alam mo, Jong, si Sarah lagi ko nakakalimutan. Ayan, Sarah. Kasama natin si Sarah, di ba? Si Zara. Ayan, Zara. Ano po ngayon? Wednesday po. Of course, April 3. mayroon ikonsulta mo. I-consulta mo, yes. With Manuel Recuenco. Manuel Recuenco. Isang doktor, maybe si Doc Joseph Lee. And of course, And of course, our abogado, si Attorney Nilo Rico. Baka lang sila. But I miss you, Manuel, and the doctor, and Doc Joseph Lee, and Attorney Nilo. And bukas po, Thursday, happy birthday kay Councilor Roderick Paulate. oh, Na I see. kaibigan matalik ni Kuya. Happy birthday, kabayan. Okay. And of course, Kay, thank you very much. Maraming salamat mga nakikinig sa atin. At Luzon, Visayas at Mindanao, thank you so much. Mga kasama natin dito sa Action Center ni Kuya. Thank you. Attorney Ruth Soriano, magandang gabi po sa inyo. And of course, kay Ate Arlene, sa lahat ng ating mga BP, thank you po. Yes, good luck rin Roderick kasi tatakbo siya ng Vice Mayor. So salamat po sa lahat ng nanood at nakinig ngayong gabi. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Hi, Kay. Hi, Kay. Hi, Mids.
Hi. Hi, Mina. Hi, Mina. Hi, Mids. And Jillian. Hi, Jian and Jian. Ayan. And Direk. Oy, happy birthday! Lynn. Kay Lynn Lynn. Apinado. Kala ko love, Ayan, Lynn. ngayong Lynn, araw na love. to, nakaraan pa, di ba? Ngayon. 31 na pala siya. Ayan. 31 ang birthday niya, tapos na, March 31. Miss March- Lynn, March kausap 31. natin kanina birthday niya, hindi naman natin binate. Happy birthday. Sorry, Ayan. pasensya na po, Miss Lynn. Habol ha. na lang kami, Miss ayan. Fashionista, Ayan. happy birthday. Mwah! Ayan, si Jeff Roxon, ayan. Plus 5 ba o minus 5? Plus 5, ayan. Minus 5. Miss Jackie, go. Okay, see you po all tomorrow, God willing. Hayaan niyo po kayo'y aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, siya po si Annie Lantoy at ako po si Jackie Aquino. Maraming salamat sa Diyos and to God be the glory. Thank you very much. Ang galing mo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat and to God be the glory.